Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning, Com. Hello, good morning po, Sir Ted. Good morning. Good morning po. Finally po. Sa ating mga Okay. kababayan. Okay, Chuck. Opo, sorry po, talagang nagtagal po yung ating mga budget hearing po talaga. We know, Wala we know. pong kaso. Nakatapos na po kami. Oo. Oo, walang kaso. Ang mahalaga, Com, kausap na namin kayo ngayon. Meron lang kaming ilang gusto pong klaruhin sa inyo. Com, kausap namin kayo last time. Ukol pa rin dito sa mga kotse na may kinalaman sa mga diskaya. Nung huli po namin kayong kausap ang sinasabi nyo, may posibilidad na yung ilan sa mga sasakyan sa Batangas, Manila, or Davao ports po dumaan. Kung tama po yung aking pagkakaalala sa huli naming panayam sa inyo. Pati Cebu po, kasama Opo. po Cebu. Yes po, kasama rin ang Cebu. So Batangas, Manila, Davao, and Cebu. Ngayon po ba, sa latest findings nyo, meron na bang malinaw na eksaktong port na ginamit dito po sa mga luxury cars? Opo, pero linawin ko, remember, pinag-categorize po natin sa tatlong grupo. Yung walang import entry at wala ring certificate of payment, doon talagang kumbaga mabigat po yung pagkakagawa po ng krimen po doon. Dahil may details po yun, pwede ko pa ipaliwanag yun. Sige Yung po. mga tukoy na tukoy po natin naman kung saan talaga pumasok, of course, yun yung pangatlong kategorya, yung mga miyembro ng kampi at ABID. Yun naman po, mas kokonte problema, although sinasubject na rin po natin sa post-clearance audit examination po sila. Yung unang kategorya, doon po talaga. Paliwanag ko, ganito po lang, konting detalye lang po. Yung digital footprint ko kasi, ang nakita ko po dyan, yung iniulat ko nga ho sa Senado, hindi po natin matukoy sa ngayon eksakto kung saan computer ginamit, sinong gumamit ng oras mismo na yun. Kasi wala hong parang pinaka OTP. Yung mismo pag gumamit ka, nag-lodge ka, meron kang particular transaction ID na ibibigay sa iyo ng sistema upang kung sino mismong personnel natin ang gumamit at saan puerto ginamit yun at anong terminal ng computer ginamit yun. Yun po yung kahinaan po ng sistema dati. Hanggang ngayon po, yan po yung nakita natin. Kaya ang hirap pong sabihin ng eksakto kung saan po. Subalit, kung pagbabasihan naman po natin, of course, ang intelligence report po, tukoy naman po natin sa amport po. Yun po yung inulat natin sa Senado po. Kaya lang, para patunayan po sa korte po yan, mabigat-bigat po yan, kaya humingi na rin po ako ng tulong. Hindi naman po unfortunate naabala lang po ng konti. Dahil nagpalit po tayo ng pinuno sa DOJ at nagpalit din po ng pinuno sa NBI. Subalit confident naman ako, tutulungan ako ni Atty. Lito Magno, kaibigan ko naman po yan, upang mayroon pong outsourced expertise kaming makita upang yung kahinaan po ng current system ay matulungan May nila kami ayos. upang matukoy po yun. Opo. Hindi po ganun kasimple, pasensya na po, pinipilit ko po talaga ito, pero komplikado ho ito. Kumbaga, if there's an almost perfect crime, matindi po yung pagkakagawa dito. Almost perfect crime. So, ilang buwan na po nakalilipas. Ibig sabihin, Com, hanggang ngayon di pa rin talaga malinaw kung saan? Ano naman po, sabi ko nga po, pagbabasihan po natin, binigay ko rin po yung report po talaga sa Senate po. Kung saan pong port nandoon, malinaw naman po yun. Kaya lang po, ang tinitingnan ko rito, at the end of the day, kailangan mag-file tayo ng mga kaso upang mapanagot naman po talaga yung mga gumawa ng Sige mali. po. Oo. Com, para lang din Oo, po. kailangan po talagang may purwento pong maganda. Sige nga, Com. So, yung mga ports sa unang nabanggit nyo sa amin, same ports pa rin. Yun pa rin ang tinitignan nyo na Opo, pinasukan ng mga cars. Pero sabi nyo po kanina, nahirapan talaga kayo tukuyin kasi yung sistema, yung OTP, may binabanggit kayo, yung computer na dinaanan, parang wala doon sa system? Something like that? Tama po ba? Opo, pero ganito po para maintindihan po natin lalo. Iba't iba hong proseso ho para sa brokers, consignees at sa aming mga sariling tauhan. Sariling tauhan natin, gumalaw na po yan. Ang deadline nga po na, of course, may due process po tayong sinusunod. Opo. Ang deadline po, may nangyayari naman po yung ibig sabihin. Subalit, ang dulo po nito dapat filing of strong cases. Yun ang dulo ho dapat ito. Yung sa sarili ho namin mga tauhan ng BOC, ang deadline po ng kanilang pag-submit ng kanilang pagsagot sa aming show cause bukas pa po yun. So binigyan po kasi sila ng sapat na araw base naman po sa regulasyon. So bukas po yun. Yung sa mga consignees and brokers, suspendido na po lahat yan.
yung official registered consignees and brokers, suspendido na po yan. Yung iba po, revoke na po. Hindi na po nakakanegosyo. So, of course, babantayan naman po natin kung baka nagtayo naman po ng bagong kumpanya. Ganun po yan. Ano? So, yung sinasabi po natin na it will take time, yung pagkalap po ng eksaktong pruweba o proof, pag magagamit natin sa korte, makakatindig po upang mapanagot po sila talaga. Okay, pero ito muna, masingit ko lang ito. Alam po naman natin na under the existing rules, it is the Office of the District Collector that transmits CPs. Di ba? Tama po. Opo. So, ano ang problema natin doon sa smuggled vehicle na dumaan doon sa district ng kolektor na may problema ho sa pag-trace kung sino talaga ang responsible? Kung sino yung district collector doon, siya ang dapat na managot. Opo, bakit po? Ba't nahihirapan pa kayo? Ganito po. Yung pong, to be exact po, yung sinasabi ko dating may 10 na personnel natin, the mere fact pinanagot na po natin sila sa proseso po, of course. Tukoy naman na po natin sila. Ang pinapaliwanag ko lang po, kailangan po yung pinaka-pruweba po natin ay malakas. Hindi po tayo ng problema sino po yung mga pinagdaanan. To be exact, 14 po yung binigyan natin ng show cause orders at deadline nila bukas. Gumalaw naman po yan. Ngayon, ipaliwanag ko lang ko ng konti. Ang nakita ho natin sa investigation, halimbawa, meron po mga nakapirma dun sa certificate of payment na yun yung form nabili pa sa Davao. Ano? Of course, itatanggi naman po yan nung inaakusahan natin. Pinagpapaliwanag natin. At ang depensa, natural naman, ay hindi niya yan pirma. So, kailangan po, forensic, mapakita natin pirma niya yun. At dapat mapatunayan po natin na siya talaga ang nag-lodge at nag-authorize noon. Pero doon sa tanong niyo po, Sir Ted, yung port collector, to be exact, deputy port collector for assessment po ang usual na direkta kagad managot. Of course, under the supervision po yun ng collector. Pinag-show cause order na po natin yan lahat. Kaya lang po, naghahanap po, pinapaliwanag ko nga po, yung matibay na katibayan, kahit itanggi mong ikaw yung pimirma niyan, it will take a little time. Kailangan po yun, expert po yan. Ang digital footprint po, doon tayo nahihirapan. Dahil nga po wala particular na OTP po yun. Sige. Opo. Ang tinutukoy ni Com ay yung talaga namang kumbaga matibay na ebidensya para kasuhan hindi lamang ng administratibo kung hindi kriminal yung sangkot na custom personnel. Ano po? Yan ang sinasabi niyo. Okay, sige. So pero ihiwalay ko na muna yung criminal. Bago yung katanungan mo, yung criminal case. Sa kasong administratibo, di ba ho, halimbawa itong kotse ng mga Diskaya, halimbawa yung Bugatti na nandyan sa inyo, halimbawa itong nasa bat ng LTO na mga Lamborghini na smuggled rin daw, di ba sorry sir, parang napakadali naman siguro matukoy. Oy Bugatti, pumasok ka sa Port of Batangas, klaro. Oo. So kung sino ang naka-assign doon na district collector, port collector, yun ang ebidensya noon, di ba? Alangan namang dumaan ng karagatan ito bago mapunta rito sa mga nagmamaneho niyan sa EDSA. Di ba ho, yung common sense na lang, ito yung Bugatti, ikaw yung ikaw yung port collector, ito ebidensya laban sa iyo. So sa kasong administratibo, matibay na po yun. Tama pa. Yung ilan po mga taon po natin, naka-float na po sila. Bilang, hindi pa po 100%, pero yung mga sa proseso, nakita na po natin na medyo matibay-tibay yung hawak po natin. Naka-float na po karamihan. Ibibigay ko po sa inyo. Opo. Kung naka-float sila, nangangahulugan na yung mga sangkot dito sa smuggling na ito, hindi na mabibigyan pa ng ibang assignment sa ibang mga port hangga't hindi sila cleared diyan. Ganun po, Com. Tama po. Pero sa proseso po, pag na-clear sila, of course, bibigyan po natin sila pagkakataon magtrabaho ulit. Pero meanwhile, habang pending po yung kaso po nila, dapat hindi sila makapwesto kasi mai-influensyahan po nila yung investigation plus nakikinabang po sila sa sistema po. Okay. Com, pwede niyo hong sagutin to, pwede rin pong hindi, maintindihan namin.
Ito bang mga kolektor na ito, may mga padrino ito, kaya hindi nyo sila magalaw-galaw o kayo obligadong bigyan pa rin ng posting kahit na may mga kasong administratibo? Ang sagot po, ganyan po talaga ang sitwasyon natin. Hindi lang po sa BOC. Alam niyo po, sabi ko nga, puro may NBA ho, puro may mga backers ako. Hindi ko naman po itatanggi ho yan. Kahit po hindi po collector, kahit po mas mababang posisyon, talaga po ang dinatnan po nating sistema. Hindi naman po ito kasalanan na kahit previous commissioner. Dekada-dekada na po itong sistema na dinatnan po natin. At hindi ko naman po bakit mababago overnight. Opo, At ang kaibahan nga po, hindi po alibay ito, ang kaibahan naman po ng Bureau of Customs po sa ibang ahensya. Ang hindi ko po kayang on day one, iron hand kagad. Opo. Pwede ko gawin yan dahil meron po tayong koleksyon ng mga hinahabol na 4 to 6 billion a day. Kailangan calibrate din po natin yan. Opo. Yung pong mga padrino nito, politiko ho ba itong mga ito o may mga position po all the way sa tanggapan ng presidente? Yan. Sa OP naman po, natutuwa ko may free hand naman po binigay sa akin po ang Pangulo natin. Subalit ang reality naman po, siyempre, ganun po ako, prangkahan lang po. Kapag may nakikiusap, kahit sa ang sektor po galing yan, politician po yan, or negosyante, o paminsan-minsan, kahit sa media, ganyan po yan. So ako naman po, ang lagi ko sinasabi, kung kayang pagbigyan at qualified, bakit hindi? Subalit, pag yan po ay nagkamali in terms of hindi niya kaya ang collection support, wala na pong pinag-usapan. Pangalawa ho, magagawa naman po yan ng mali. Ibig sabihin, yung mga dapat gawin sa good governance na pinili po natin mangyari, may karapatan naman po ako magpaliwanag na sorry na lang talaga, katungkulan ko naman pong gawin yung tama. At palagay ko, hindi naman po sila magagalit. Dahil nagawa ko na po ng ilang ulit. Marami na rin po ako natanggal po ng mga MPAs din po. So marami na rin po tayong natanggal at yung mga nandiyan pa naman, nagpe-perform so far. Pero nire-review ko yung kanilang performance beginning July nung ako po yung namuno at magkakaroon po ako ng disposition effective ngayong December. Magpapalitan po ako ng mga tao po. Ayan, opo. Kung kaya nga po ang aking pong premise po ay maaari nyo sagutin, pwede rin pong hindi at nauunawaan namin yun. Kasi po, ito hong inyong appointment na ito, din to, maaring ituring na political appointment, itong inyong position, ang unawaan natin. Kasi doon sa inyong counterpart sa LTO, opo, inaamin ng mga taga-DOTR at mismong nitong bagong LTO na hindi nila magalaw-galaw yung responsable sa pagpaparehistro ng mga puslit na mamahaling sasakyan kasi may kapit. At yung kapit daw napakalakas at umaabot daw umano sa tanggapan ng presidente. Yun po sinasabi. Ito po, walang aamin ito on air, pero yan po ang pinag-uusapan dyan. And I'm sure, alam nyo rin po ito, Commissioner. Ngayon, natanggal ang sinasabing kapit daw. Kaya ngayon, floating na kaagad at iniimbestigahan at na-trace na po yung computer records kasi nga binubura ng taong ito Kaya sabi ho ng mga namumuno ngayon dyan, madaliin na natin to kasi nagbubura na ng record. So dito sa kanila, umano ay natanggal na yung kapit kaya ngayon nakakagawa sila ng free hand para to clean the agency. Sa inyo dyan, opo. Yung ba mga kapit nito hindi matatanggal kasi elected? Ganun po, Sir Ted. Ako po, gagawin ko yung trabaho. Again, napatunayan ko naman po kahit yung ng mga nagni-name drop po o totoong may mga kaibigan na kumbaga mas mataas ang kapangyarihan kaysa sa akin. Napakita ko naman po na talagang pag nagkamali, tinanggal na po natin po yan. Kahit sino po. Hindi naman po ako nagyayabang. Pangit kung pakinggan po yun. Subalit, napakalaki po nung katungkulan ko at responsibilidad na gawin po yung tama. Mauunawaan po yan kung sino man po yung mga backers. Ginawa ko na po yan. Hindi po yan kiniklaim ko. Ginawa ko na po pagtanggal po ng mga tao. Hindi lang po dito sa mga sasakyan. Lalong-lalo na, priority ko po talaga yung sa agricultural smuggling po talaga. Opo. Sa Subic, for example, magpapalitan po tayo ng tao dyan. Alam na po nila yan. Pinuso po na sila dahil katungkulan ko po yun. Ayun. So sa Subic po, ngayon talagang matatanggal nyo na yung port collector kasi nga po laganap ang agricultural smuggling at sinasabing malakas din ang kapit.
kinausap ko na po siya, naunawaan niya naman po na kailangan pong gawin ko po yung Opo. mabigat na decision po. O, kailangan po yan dahil Oo. hindi ko naman ibinibintang po sa kanya kaagad. Ano? Kaya lang yung nangyayari sa puerto, nasa Senate investigation naman po yan. Kailangan ko pong gawin kahit mahirap na desisyon. At kaibigan ko rin ho yung personal. Kaibigan ko siyang personal. Kaya lang, Okay. kailangan ko pong gawin yung desisyon. Mangingibabaw po yung ating katungkulan bago po sa pakikipagkaibigan po. Okay, opo. Kumbaga po, ito ho ba ay katotohanan na hindi nyo po nagagawa ang tuluyang paglilinis sa aduana dahil po dito sa political patronage ng ilang pong mga dyan, iba ang gawi ng mga kawani ng aduana? Yan bang katotohanan po dyan? Ang mabilis na sagot po, oo pero kailangan paliwanag ko po. No? Sige, sir. Opo. Kaya nga ang mungkahi ko po, tinutupad ko na yun, in motion na po ito. No? Para po matigil po talaga to yung palakasan, yung mahirap pagdesisyonan. Yan po reality ho. Hindi lang sa BOC, maring lalo na sa BOC po. No? Ganito po, talagang ang solusyon lang natin, full automation, although hindi po yun yung topic natin. Pag fully automated na yan, kahit ano pang kapit, backer, ano yung hesitation, yung pag-aalinlangan po mismo ng commissioner na magtanggal o paglipat ng tao, pag fully automated na ho tayo, hindi lang po sa payment system, pati po sa accreditation, risk management, and so on and so forth, napakalaki po na mawawala or halos mawawala na po talagang problema natin. Ngayon, in motion na po yan. Yung 8 sektor po ng digitalization, in motion na po kami doon sa dalawa. Kaya nga lang po, yun ang good news. Ang hindi ganun kagandang balita, bago naman po maisakatuparan to at maramdaman po nating lahat yan, may procurement process po kasi yan, ang pool, wala lang po magdidemanda sana. May last quarter po next year po natin mararamdaman po yan. Dahil mayawag man po yan, mga 4 months, then meron silang designing, may pilot testing, hanggang full. Yun po talaga po yan. Paulit-ulit lang po itong problema po natin pag di nagawa po yan. Opo. At yan pong sinasabi nyo na yan, digitalization, palagay ko po ilan ng commissioner po ang pinagdaanan niyang planong yan. And hopefully nga po, sa inyong term, matutupad na. Ito lang po, sa TED, iulat ko lang po para wag mo pangako. Hindi na po naniniwala, siyempre mababa ang kredibilidad ng COSTOP. So kasama na po kami dyan, siyempre nandito na po ako. Pinirmahan ko na po actually yung PPP, yung proposal po for the computerized payment system po. Pinadala ko na yun sa PPP Center, sumagot na po sila sa amin, nagne-negotiate na po. Makakaasa po ang ating mga kababayan. Yung pinakakakayanan po na sistema na yan, sisiguraduhin ko po nandyan at wala pong gastos naman ang pamahalaan po natin dyan. Opo. Sige po. Sir, ito ho, yung pong mga kumpanya na dinaanan nitong mga Diskaya cars na established na po, na smuggled, anong mga kumpanya po ito at ang kanila kanyo status ay revoke na po ang kanilang mga lisensya? Ano po ito? Sinuspend na po namin at yung iba naka-revoke na po yung mga kumpanya na nagsilbing consignees at brokers po. Ano po ito? Sa Diskaya po, kunin ko lang po yan. Opo, sige po. Teka po. Opo. Letter E po yan. Opo. Yung Prevel? Yun po, dati po yung Bugatti po yun, yung Prevel, Cargoville, Mopen, na po natin yan, suspendino na po yan. No? Pero para sa Diskaya, AME, pero nag-expire naman na talaga to. AME, Auto Trade, JRQ Car Trading, suspended na po yun. Yung Quick Space Automobile, talaga nag-expire na po yan. Pero hindi na rin po namin ipapa-credit yan. Sprint Car, Auto Trade, expired na rin po yun ng September. Tapos ang VIPR Automobile, expired, hindi na rin natin papa-renew yan. Yung mga brokers, mga pangalan po ito ibibigay ko na lang po sa inyo. Opo. Sige po. Pero ang amin po pinagtataka kasi dito po sa LTO mukhang may mga mukha na at identities yung responsable sa pagpaparehistro ng kumbaga
ginawa ng paraan illegal para magkaroon ng official ORC at plate number to mga smuggled. Ang hindi namin maintindihan sa customs, ba't mga walang mukha ito? Itong Meron na po, itong Sir. Frebel, Hindi ko lang po, ano po? meron na po, hindi ko lang po ma-announce po sana sa media. Mhm. Pero isinabit na po namin yung mga eksakto pong mga particulars or details sa Okay. ICI po. Sa meron na ICI. po. Opo, Mga- sige. Sino ang magdidemanda ng outright smuggling dito po sa mga mukha ng Frebel at ilang pang kumpanya dito po sa particular sa Diskaya vehicle? Sino po ang magsasampa? Kasi smuggling yan eh. Klarong-klaro po eh. Sino magsasampa? Pag po kami po, sinasampa po namin sa DOJ usually. Pero Mhm. sa mga, dahil dito sa flood control issue sa ICI ho namin pinadala, Mhm. kung from ICI kapag kawani po ng pamahalaan yung magkakaroon po ng kaso, Mhm. depende po sa kanila kung dadal sa ombudsman po, depende sa rango kung sa bayan. Mhm. So, pero kami ang role ho namin lagi, kami yung preparation of cases. Mhm. Pero ang kaibahan lang joint na po kami ng DOJ, joint preparation of cases, case build-up, Mhm. at hanggang filing of cases. Through DOJ po kami. Opo, pero yung pong sa Bugatti, hanggang ngayon po wala pa ring smuggling case na naisasampa sa mga smuggler nito o Frebel, kumbaga. Nasa DOJ na po yun. Ganito po yan. Bago Oo. po na ilipat si Mhm. Ombudsman Remulla, nag-meeting na po kami doon. Mhm. Nasa DOJ na po yan. Gumagalaw na po yung kaso ho niyan to DOJ. Kami lang po yung parang magwi-witness po doon. Again, case Opo. preparations, magkakasama na kami. Ngayon, yung bago pong pinuno ng DOJ, hindi pa po kami nag-usap ng personal. Pero sigurado naman po ako Opo. na itutuloy lang po namin yung aming cooperation with the current Secretary of DOJ, si Sec Bida. Ano ang mga pangalan ng sinampahan ng kaso dito sa Bugatti na ito, itong mga taga-Frebel? Sino-sino po ito? Pwede ko po ibigay na lang po sa inyo. Meron po mga pangalan po yan, particular Mhm. na po yan. Pati po yung mga Chinese na national na sinampahan po namin. May mga pangalan na po yan, eksakto na po Opo. yan. Kagaya po sa Opo, LTO, opo. eksakto Opo. na po yan. Ang tagal na po nito, bakit ho ba pagkatagal-tagal ng kasong yan sa DOJ o maging sa nagdaan po sa customs? Sino ba kapit ng Frebel na to? Hindi ko na po ano po yun eh. Hindi ko po importante po yun. Nung pag-take over po namin July, pinurso na po namin po talaga yan. Mm-mm. So, minana po natin yung kaso na yan. Pero, supposedly, mas bibilisan na po namin. Paglipat lang ni Secretary Remulla, naging ombudsman, palagay ho, mas mabilis po ngayon. Dahil ombudsman Opo. na po si Opo. Sec Boying. Opo. Pero kahit po sino po nasa likod niya, wag po kayong mag-alala. Pinapalo. Kasi ombudsman, baka malamang kung hindi masasama ditong mga taga-customs muna, kasong kriminal ito sa DOJ. Kasi po, ang dami na ho nagtataka no? Nasangkot na sa Bugatti, nasangkot pa ho dito sa napakaraming Diskaya cars Tama po at yan. ilang Tama pa. po yan. Bakit hanggang ngayon walang mukha yung Frebel at wala pang kasong kinakaharap? Nag-o-auction na kayo ng mga sasakyan, wala pa rin yung smuggler. Pati po yung yung isa pong kawawa na isang port collector, nagdemanda na ho Kasi nga dito po sa ginawang smuggling po ng Bugatti, kasi nga naiipit sila. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin. Kaya nagtataka kami, sino ba kapit nito? Sino ba? Ba't ang lakas-lakas ito sa gobyerno? Ganito po. May mga pangalan na po kami ibinigay po, Sir Ted. Ngayon, ang maganda naman nag-usap na kami mismo ni Ombudsman Remulla Mm-mm. na papapilisin po namin. Hindi lang po dito. Lahat po ng smuggling involving Mm-mm. BOC personnel po. Makakasa po kayo doon. May pagbabago po yan. Opo. Well, alam niyo ho, dahil sa inyong pagdating dyan, nagkaroon talaga kami ng pag-asa. No? Lalo na ho doon sa inyong unang hakbang na ipagbawal na itong mga taga-customs na maging broker mismo, no? Opo, kasi nga din dito, sorry ihanda mo lang yung tanong mo, kasi dito ang ganda ng report nila na tinanggap po namin dito. Halimbawa, itong Autocamp, naalala ho ninyo, July 4, 2023, sinalakay po ito At itong kanyang DEPCOM, nagsabi na, ito daw po yung mga hot cars smuggled. Opo, pero dito lumalabas po na yung subject for review ay pipito.
yung pong nasa legal service lalabing isa. Doon po sa 174, ang sinasabi po, lilima yung forfeited. At alam nyo kung ilang araw? 850 days na. Hindi, Oh. alam niyo ho yun, parang sandali lang. Ano ito, shakedown? Ano po ang, anong sabi sa inyo ng mga nagpatupad nito na umabot na po ng 850 days magmula po na sinalakay nila ho yung gray market dealer na ito na hanggang ngayon po, hindi pa ho resolve pa pala ang kaso nito. Ang tagal na. Ganito po, Sir Ted, yung kabuuan nito. No? Ang minana ko po dito, ito po yung napakaraming car exchange dealers, lating isa po ito. No? Ang minana ko po rito, ang mga inaapektuhan ng pag-read dito, 656 na mga sasakyan. Yan po yung kabuuan, napakarami po. No? Nung namuno po ako ng DOC simula July 1, minana ko 348 po yung nakapending ho dyan. So out of 348, naparelease po natin ng tama. Hindi po yung ma-release lang para ma-release. Ano? Naparelease po natin, may iba-iba po yan. Halimbawa, yung local naman po, na yung tatak, hindi naman talaga imported, dito na nabili. Halo-halo na po yan. Iba pinagbayad natin ng tama at yung iba naman forfeited. Out of 348 na minamna ko, 59 na po yung naparelease na po natin. At may nakapintig po kami ngayon na 230 na out of this 248 na kami ho, meron ng disposition. Kaya lang, sa ganitong bagay, umaabot po ito sa DOF level. Yan po yung aming naka-report na subject to for automatic review. Yan po, magkakahalo-halo po yan. Meron forfeiture dyan, meron naman na i-release na dahil nagbayad ng tama, i-release ng additional na bayad. Mga Opo. ganyan po yan. Opo. Malapit na ho namin ma-resolve po ito. Okay, sige po. Ang binigyan ko po Opo. sila ng deadline ng Oo. supposedly until end of November, ngayon na po yan. Hindi lang po ito. Opo. Kasi Pasensya po, na, talagang opo, napakarami po tayo tama nila. naman May po. mga warehouses pa po. Opo. Tama naman po na kumbaga salakayin yung mga gray car dealers na ito para malaman kung talaga pong nagbayad ng buwis yung mga binebenta nila. Pero yung pong mga nasama doon na galing sa legitimate dealers, 'di ba, na kinuha yung mga sasakyan pagkatapos may mga parinig na marirelease lamang ito pag maghatag kayong pong nagbibigay dito ho ng hindi magandang impresyon sa gawain ito ng mga taga-custom. So, balikan natin tong Diskaya Cars ngayon. Opo. Siyempre, pwede ko lang singit na importante. Kasi mabibiktima ho sila talaga pag na-presyo sila, nagbigay po sila ng pera sa aming mga kawan. Ilo-launch po namin tong araw na to base sa inspirasyon na rin po nung isumbong sa Pangulo. Kinopya ko lang po para ho magkaroon ng hotline. Meron na po kami ilo-launch tong araw na to na isumbong sa commissioner. Nasa sa kanila po yun. Kung hindi pa buo ang tiwala nila sa customs, maaring pagtiwalaan po muna nila ako kahit pa paano. Direkta po sa akin yan at confidential yan. Ilo-launch namin po yun sa website namin yung isumbong sa commissioner. Yung ganyan po, pag makakarating po sa akin, maniwala po sila, aaksyonan po natin yan. At wala naman po tayong ito-tolerate o palalampasin na ganyan pong gawain po. So, ilo-launch po namin po ngayon yung sumbong Today, sa commissioner po. Opo, salamat po na marami. Sige po, may tanong po si Chacha sa tungkol pa rin sa Diskaya Cars para po sa update natin. Oo, pero bago po yung sa Diskaya Cars, yan po bang sinasabi nyo na isumbong sa commissioner, will it also be public, yung mga sumbong? Hindi po, ma'am, kasi baka ho may intimidate po yung nagsusumbong. Kahit So, pa pwede ang na, mangyayari po dyan- hindi po kaya gawing anonymous yung mga magsusumbong? Hindi, nasa sa kanila po yan. Ano? Kasi pagpasok niyo po doon sa website, may details kayong bibigay. At ang makakabasa po niyan, ako lang at yung, of course, yung trusted na staff ko po. Oo. Ngayon, depende po sa isusumbong nila. Kung yun naman isusumbong nila, napatunayan eventually at na-prosecute natin, then pwede maging publiko po yun. Pero habang po pinoproseso natin at iniimbestigahan, medyo confidential pa ho para ho, baka kasi magamit din po yung mga may gusto ng pwesto. Alam niyo naman po, siraan yan. Sisiraan nila isang opisyal para makuha yung pwesto. Kawawa naman po yung mga mababait na opisyal. Kahit po sa akin, maniwala po kayo, hindi naman po natutuwa lahat pag nire-reforman niyo po ang isang ahensya. Hindi rin naman po natutuwa yung mga hinuhuli natin. Mahigit 6 na billion na po kami nahuli na smuggled goods. Lahat po yan, siyempre galit po sa akin yan. Sige po. Dito po sa mga Diskaya Cars pa rin na sinasabi ninyo ay
nahirapan tayo sa computer systems and all that. Yun lang po ba yung ebidensya na pwede nating tignan? Meron po tayong mga Hindi. CCTV dun sa mga ports na hawak din ng mga ebidensya? Yun nga po, tama po kayo, Ma'am DJ. Yan din po hinahanap ko eh. Ang sagot po, wala hong gano'n. Ha? Wala hong CCTV na makikita mo sino yung nagko-computer at that moment. Mm-mm. In fact, pag sinabi niya nga hindi niya pirma at talagang hindi niya pirma, di ba, sana nga po may CCTV or may OTP man lang na ikaw ang gumamit. Yan po sitwasyon nun natin. Ayoko pong pagandahin po yung sagot. So wala po yun. Ang solusyon po sana, merong kumanta o mag-testify. Oo. Pero alam naman po natin na hindi po ganun kadali kumuha ng testimonya. At magkaroon man ng testimonya, kailangan may corroborating testimony. Nandun na po tayo sa ganun level po. Mm-mm. Opo. So, sige po. Naintindihan namin kasi hanggang ngayon po wala pa rin CCTV dyan sa customs, ano? Sa loob? Meron po pero hindi po smart eh. Kaya again, isa po yun. Yan po yung sinasabi ko certain na 8 digitalization projects po. Oo. Isa po doon yung paglalagay ng smart CCTV. At available na po yan eh. Pati ho yung x-ray machine. So halimbawa, ang gusto ko po, may procurement. Kung ano yung nakikita ng x-ray sa examination area sa field, dapat recorded at nakikita rin sa central command center po namin. Oo. Pero yan po konsepto pa lang ho dahil kailangan po procure yan. Kasama po yung smart CCTV. So kasama po yan dun sa sinasabi nyo na last quarter of 2026 na full automation? Ma'am, yung pong last quarter, yung pong payment system. Pero yung mga Okay. smart CCTV, Hindi yung kasama. x-ray, mas mabilis po yan. Okay. Mas mabilis. Oo. So, it will be, paano po ba, early part ng 2026 para kahit papano, pag sinabing binura, at least meron tayong CCTV, makikita natin kung sino tao doon sa computer, hindi po ba? Tama po, ma'am. And yung naman pong paggawa naman po nung pag ikaw ang nag-computer, nag-lodge ka, yan po mabilis lang po yan. Mga first quarter of next year, kaya na po yan. System lang po yan. Ang matagal po sinasabi ko yung fully automated payment system Oo po. nga It po. takes time po. Kasi meron po tayong 17 major ports at 39 subports. Kailangan po fully integrated po yan. Kasi kung saan po mahina, doon lang mag-ooperate yung smuggler. Sige po. So, Com, dito po sa Diskaya Cars ngayon, meron kayong panibago pong auction dun sa remaining 4? Opo. Opo. Ang instructions ko po every 2 weeks dahil hindi lang po diskaya po yung ating nakuha mga sasakyan bukod pa po sa binigay po ng LTO sinorender sa amin. Meron po yan po sa ulat namin dito sa mga yung 11 pong car exchanges. Meron po dun 3 po mahigit na pwede na rin namin i-auction, 35 po yun. So, Okay. every 2 weeks po yung instructions ko. Except pag tinamaan po yung linggo ng Pasko po siguro. Okay, sige po. So ito hong remaining 4 plus ito hong mga forfeited na, no? Dito ho sa 11 car exchange na ito ng gray market. Oo, Apo. sabay-sabay na po ito, pati ho yung Bugatti. Yung Bugatti po, ano na ho yan eh. Actually, pwede na hong i-negotiate po yan. Instruction ko, paspasan. Hindi ho kasi maganda yung storage po namin sa port. Binabaha pa nga. Pero ayoko yung detalye, bababa po yung, yung value. Oo. Pinapa-negotiate ko na po yun. May mga nag-o-offer informally. Hindi ko lang ho alam at this point kung tama yung presyo dahil 350 million for both cars. Pero pinapasigurado ko lang ho na tama yung yung value. Valuation. Baka po kami. Oo. Opo, sige. So, kailan po ang susunod po ninyo na subasta? Dapat po next week po. Doon sa Bugatti at least. Opo. Tapos pero yan sa Bugatti, sa Diskaya, next week ho yun. At naka-live stream pa rin ho ulit yan. Maganda po yung feedback sa live streaming. Pero yung Bugatti, pinapabilis ko na po yung negotiation kasi nag-depreciate po talaga yan. Opo. At saka ito pong kanin nyo na 34 na forfeited, dito po nagaling sa gray market na ito. Kailan po kaya? Every 2 weeks ho yung instructions ko, wag lang ho makagulo doon sa Diskaya. Pero ganda po, linawin ko lang ho sa pagkakataon po ito. 28 po yung aming tinatrabaho po ngayon. Napakabigat po, nagpa-prioritize lang po tayo. 28 construction companies po. 28 construction companies po yung aming hinahanapan po ng posibleng yung mga luxury vehicles ay hindi po nagbayad ng tama. Hindi lang po Diskaya po. So mahaba-haba pa ho ito.
Opo, opo. Ano yan? Sa pakikipagtulungan po ng LTO, natukoy po ninyo, sir? Hindi po, base ho sa mga hearings po, in-evaluate namin at yun po, usapan namin sa ICI, at least 15 construction companies po yun. Then may iba po kami nakuha, ilang mga official din po na DPWH sa Limbawa. Yan ay pag-uutos din po kasi ni Pangulong Bongbong. So talaga po, nauna lang po yung diskaya dahil masyado pong high profile talaga yung kaso. Opo, opo. Ito ho ba yung mga pag-aari po ng mga tinaguriang contractors? Kakasali po yun, wala po tayong magagawa. Kailangan din pong tingnan po yun. Opo. So kailan kaya ang revelation po nito, sir? Ang totoo po, mahaba-haba po tayo talaga. Gusto ko rin pong madaliin to. Oo. Kumbaga, nakakadagdag po to sa aking inaasikaso. Priority ko po talaga yung pagbutihin yung sistema paano makakuha ng tamang koleksyon. Dahil pag di po ako nakakuha ng tamang koleksyon, wala po tayong pinag-usapang reforma. Matatanggal din po ako sa trabaho. Oo, nagigets po namin kayo dyan. Opo. Pero kung matatandaan sa usapan natin last time, ang sabi nyo, nung time na yon, months ago po yan, tinitignan nyo na. Hindi lang yung mga contractors, maging yung mga proponents involved dito sa flood control project. So meron ba tayong specific na tao na sa ngayon ay nakikita na natin possibly may smuggled luxury cars? Meron na po, ma'am. May mga initial reports na. Can we Kaya name lang, some hindi po? natin pwede. Kung okay lang po, wag mo muna. Baka itago pa kasi. Baka nila itago. Pero Sa ganito bagay naman, oo. ganda naman. Ang LTO naman po, nakikipagtulungan po sa amin ng maganda. In fact, sa second week of December, meron na po kami full technical group meeting. Sasali po ako doon. Sasali rin si Sec Marcos Lacanilao upang remedyo sa mga kasalukuyan po mga iniimbestigahan plus ano po pwedeng sistema para wag po maulit habang kami po yung namumuno at ano naman po yung long term. Kasi po sa ngayon, napakadali namin sabihin dalawa na ito yung nangyari bago sa panahon namin. Pag-aanggaan ang paliwanag yun. Pero pag may nangyari sa panahon namin, ilagot din po kami. Kaya mag-uusap po kami para ito'y huwag mangyari habang panahon po namin. Okay, sige po. So sir, ang kainaman ngayon, yung binabanggit nyo na computerization, uusad na. Ano ho ba ang balita talaga? Kayo ba, sir, ay ililipat daw? Kasi kung maglilipat na naman ng panibagong commissioner, paano magagawa yung reforma? Mukhang ginumpo ang balita. Ano po bang sabi sa inyo? Lumabas po kasi yung usap-usapan na sa social media pa yung pagpunta ko ng DOTR. Ang ginawa ko po kaagad, tinawagan ko po yung mga dapat tawagan ng mga opisyal ng Malacanang just to clarify ako. Hindi ako interested malipat po sa DOTR. Hindi ko po linya po yan. Subalit, of course, pag itutusan ako, aaralin ko pero hindi ko expertise po yan. At ang importante mamuno po dyan ay yung unang araw pa lang, alam niya nang gagawin. So yung chismis po tungkol sa DOTR na yan, po, totoo yun. Siyempre nung narinig ko yun, kahit paano natutuwa ako, iba naman po yung para ako na-promote maging secretary, sino ba naman di matutuwa. Subalit tinawagan ko po yung mga official na magpo-process po. Sabi ko, officially, count me out dahil hindi ko po linya yan. At si Secretary Banoy, naging kaibigan ko na rin noon, nakakahiya naman parang sinusulot ko po yung pwesto niya. Tinawagan ko mismo si Sec Banoy to assure him na kahit ialok sa akin yan, ay hindi ko tatanggapin bilang respeto po sa kanya. Okay, opo. Sige po, so at least po naiklaro natin to. So, sir, ito ho ang katotohanan po sa Bureau of Customs. Sabi nga po ninyo, ito inyong pagsusumikapan na ma-reforma po, particularly po itong ang digitalization, computerization. So, so magmula noon, sino ba bang inabutan ko dyan na commissioner po, panahon pa ni ilan na po itong nagdaan ng commissioners dyan. So nangangahulugan ba na sinasadya yan para ho hindi nga masawata ito pong korupsyon? Sinasadya talaga. Ng tatlong dekada na 30 anyos na yan yung balak na yan Sinasadya talaga yan para hindi nga po masawata ang korupsyon. Yun ho ba talaga yan nangyari dyan? Ganito po Sir Ted, yan po yung hinala po ng marami. So bali lang isang konkreto po na kadahilanan kung ba't di matuloy-tuloy yung at least yung computerized payment system, yung customs payment system. Nagkaroon po kasi talaga ng demand To be fair po doon sa mga dating mga pinuno po.
Yung demanda po, ganun po yan, mababa lang ng konti. Noong 2015, may nanalo na po kasi talaga na kumpanya upang i-computerize ang BOC payment system. Kaya lang, nung nanalo siya, kung ano man ang kadahilanan, kinancel po yung kanyang napanalo ng kontrata sana. Nanalo po siya nung panahon ni Commissioner Sevilla, si Kyle Sevilla. Matino po yun, napakahigpit po nun. Kahit biruan tungkol sa korupsyon, magagalit po yun. Matino po yun. So, yung nanalo po nung na kumpanya nung panahon niya, na-cancel po yung kontrato na yan. Natural, tayo man po yung nanalo at kinancelan tayo na walang dahilan. Tama, nagdemanda po yun. Na-drag yan hanggang sa Supreme Court. In fact, until today, nakapending po yan sa Supreme Court. Ngayon, ang ginawa ko naman po, kasi kung katatakutan ko namang mademanda din ako, kasi nagdemanda po yung nanalo na yan. Yung mga nakaraang commissioner, pag nagkakaroon po ng proyekto ng computerization, dinidemanda po ng kumpanya na yon. So yan po, threat din po sa akin. May banta rin po ganyan na idemanda ako. Okay. Pero ako naman po, kung yan po ang aking isipin, hindi po matutuloy ito. So, pinirmahan ko na po yung unang hakbang ng computerization po. Then, hopefully, hindi ako idemanda at lalabanan na lang po natin. Sige po. Kasi po, kaya nagkakademandahan kasi pinauubaya pa ninyo sa pribadong sektor. Di ba? Yung pong kontrata, hindi gobyerno na ang gumagawa nito hong computerization, di po ba? Ganun po, Sir Ted. Tama po yun. Tama po yun. Kaya ang ginawa ko po, kasi wala akong budget minana ko na po yan po na naman, di ba? Yan na naman po ang katwiran dyan. Wala kasing pera, kaya pauubaya sa pribado. Bagamat ang customs po, nagbibigay ng malaking contribution sa inyong koleksyon. Ano ho? Yan po ang na namang question dyan. Yun. Opo. Ganito po, Sir Ted. Kaya po ang ginawa ko nung Congressional Budget Hearing at Senate, ang magandang balita naman po, sabi nila, kung sakaling kasi again, walang budget for 2025. Minana ko po yan. Yung NEP na aprobado na nung pumasok ko noong July 1, wala rin po 2026 budget. Subalit, nangako po sa akin sina Senator Gatchalian at mukhang aaproba naman po nila eventually na mag-aalat po sila ng budget para po sa computerization. Ngayon, pag meron na pong ganyang budget, may option na po tayo. Pero kapag wala tayong budget, PPP lang po sa option po natin. Pati po ang House, si Congresswoman Sonsing, supported po nila yung budget para dyan. In other words, nung timing ko kasi nagkaroon ng problema sa mga insertion, naging allergic na po tayo dyan dahil wala po sa NEP, magmumukhang insertion po ito. Subalit dapat maunawaan po ng ating mga kababayan na kahit po parang insertion to, dapat po supportahan po natin. Magkaka-budget na po. Sige po, hintayin natin yung BICAM. Hintayin natin yung final version po. Yun lang po. Kung matutupad sila. Sige. So, salamat na marami sa inyo pong haba ng pasensya po sa amin. Sana po huwag kayong madadala kasi importante po ito na kumbaga katotohanan lang po sa mga nangyayari dyan at problema yung kinakaharap para maintindihan din po ng taong bayan. At yung sabihan nyo, yung tiwala po kahit papaano sa aduana, mas tumibay. So, salamat po. Mahintayin namin yung inyo pong update po dito po sa ginagawa niyong reforma. Salamat din po sa pagkakataon po magpaliwanag po. Malaking tulong po sa amin po yung nakakapagpaliwanag. Opo, at sir, good luck po sa inyo and God bless you and guide you and protect you dito po sa inyo pong reformang ginagawa sa customs, sir. Salamat po na marami, Com. Salamat din po, Sir Ted, Ma'am DJ. Sa ating mga kababayan, pagbubutihan po namin po. Yes, sir. And we are so happy na kayo po'y nandidiyan pa rin po sa aduana. Salamat po, Com. Thank you very much po. Thank you. Thank you rin po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.